Kapag sinabing pinakamahirap na bayan sa Pilipinas, hindi natin pinag-uusapan kung alin ang may pinakamaliit na gusali, pinakamaliit na budget o pinakamababang income classification ng lokal na pamahalaan. Ang ranking na ito ay nakabatay sa poverty incidence among population. Ibig sabihin, porsyento ng mga residenteng ang kita ay mas mababa sa kinakailangang poverty threshold para matugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at iba pang basic necessities. At mayroon tayong malaking update ngayong 2026. Noong February 6, 2026, inilabas ng Philippine Statistic Authority o PSA ang 2023 city and municipal level poverty estimates. Gamit ang Small Area Estimation o SAE methodology. Sakop nito ang mahigit 1,600 na lungsod, munisipalidad at sub-municipalities sa bansa. Kaya ang listahang ito ay hindi nakabatay sa lumang ranking na madalas makita sa online. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakamahirap na lugar sa Pilipinas ngayong 2026. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Poona Piagapo, Lanao del Norte. Sa ating top 10, bahagi ng Northern Mindanao. Sa 2023 Small Area Estimates ng PSA, tinatayang 58.8% ng populasyon nito ang kabilang sa mahihirap. Ibig sabihin, sa simpleng paghahambing, halos 6 sa bawat 10 residente ang may per capita income na hindi umaabot sa itinakdang poverty threshold. Kapansin-pansin din na hindi ito bagong problema para sa bayan. Nasa humigit kumulang 51.4% ang poverty incidence nito noong 2018 at 54% naman noong 2021 bago umakyat pa sa halos 58.8% noong 2023. Ang trend na ito ang dahilan kung bakit napabilang ang Poona Piagapo sa 10 may pinakamataas na poverty incidence point estimate sa bansa. Ang mga numerong ito ay mula sa official 2023 SAE dataset ng PSA na inilabas nito lamang 2026. Sa pinakabagong Philippine Standard Geographic Code information ng PSA, ang Poona Piagapo ay isang second income class municipality na may 30,666 residente. Ayon yan sa 2024 POPSEN. Binubuo ito ng 26 na barangay at lahat ng barangay na nakalista ng PSA ay classified bilang rural. Mahalagang linawin dito na ang pagiging second income class municipality ay hindi nangangahulugang mayaman na agad ang mga residente. Ang income class ay tumutukoy sa classification ng lokal na pamahalaan, samantalang ang poverty incidence ay tumitingin sa kalagayang pangkita ng mismong populasyon. Kaya posible ang isang LGU na may relatively mataas na income classification, ngunit marami pa ring pamilyang hirap matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Number 9, Talitay, Maguindanao del Norte. Ang Talitay sa kasalukuyang geographic classification ay kabilang na sa Maguindanao del Norte sa BARMM. Batay sa latest PSA dataset, tinatayang nasa 59.5% ang poverty incidence among population nito noong 2023. Napakalaking pagbabago rin ng mga naitalang estimate sa bayan sa nakalipas na mga taon. Nasa humigit kumulang 68.7% noong 2018, bumaba sa 41.1% noong 2021, ngunit muling tumaas sa halos 59.5% noong 2023. Ipinapakita nito kung bakit mahalagang tukuyin ang eksaktong taon ng datos kapag gumagawa ng ranking. Dahil maaaring malaki ang pagbabago ng poverty estimate sa pagitan ng bawat statistical period. Ayon sa PSA-PSGC, mayroon ng 19,750 residente ang Talitay batay sa 2024 POPSEN at kabilang ito sa 4th income class municipalities. Mayroon itong 9 na barangay at lahat ng 9 ay classified ng PSA bilang rural. Kaya hindi ito isang malaking urban center na may napakaraming commercial establishments. Mas maliit at mas rural ang settlement pattern nito. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang poverty figure ay hindi otomatikong nagsasabi kung
kung ano ang eksaktong sanhi ng kahirapan sa bawat pamilya. Ang sinusukat ng SAE ay kung gaano kalaking bahagi ng populasyon ang nasa ilalim ng poverty threshold. Kaya dapat iwasang gawing simpleng konklusyon na isang problema lamang ang dahilan ng mataas na poverty rate. Number 8. Guindulungan, Maguindanao del Sur. Ang number 8 naman, ang Guindulungan sa Maguindanao del Sur, isa sa mga bayan sa BARMM na lumampas sa 60% mark sa 2023 point estimate. Umabot sa humigit kumulang 60.5% ang poverty incidence among population nito. Kung ikukumpara sa mga nakaraang estimate, nasa 70.6% ito noong 2018 at bumaba sa humigit kumulang 45.2% noong 2021 bago muling tumaas sa 60.5% noong 2023. Bagamat mas mababa pa rin ang latest estimate kumpara noong 2018, malinaw na nananatiling napakalaki ng bahagi ng populasyong nasa ilalim ng poverty threshold. Sa pinakabagong population information ng PSA, ang Guindulungan ay may 28,471 residente noong 2024 at classified bilang 4th income class municipality. Binubuo ito ng 11 barangay. 10 sa mga ito ang classified bilang rural habang ang Tambunan 2 ang nakalistang urban barangay. Kapansin-pansin din na higit 6,500 na residente ang nasa Tambunan 2 lamang. Ang ganitong detalye ay mahalaga dahil ipinapakita nito na hindi pantay ang distribution ng populasyon sa loob mismo ng isang munisipalidad. Gayunpaman, ang 60.5% poverty figure ay municipal level estimate, kaya hindi ibig sabihin na pare-pareho ang sitwasyon sa bawat barangay o bawat sambayanan. Number 7. Tandubas, Tawi-Tawi. Ang estimated poverty incidence nito noong 2023 ay nasa humigit kumulang 61.3%. Kaya mahigit 6 sa bawat 10 residente ang tinatayang nasa ilalim ng poverty threshold. Isa rin ang Tandubas sa mga bayan na may kapansin-pansing pagtaas sa poverty estimate sa pagitan ng mga statistical period. Noong 2018, nasa humigit kumulang 23.9% lamang ang estimate. Tumaas sa 41.6% noong 2021 at umabot sa 61.3% noong 2023. Sa point estimates, mahigit doble ang latest rate kumpara sa 2018. Ayon sa PSA, ang Tandubas ay may 34,702 residents sa 2024 POPSEN at nakalista bilang isang first income class municipality. Mayroon itong 20 barangay at ang mga ito ay nakaklassify bilang rural sa PSGC. At dito natin makikita ang isang mahalagang statistical lesson. Hindi dapat paghaluin ang LGU income classification at poverty incidence ng residente. Kahit nakalista ang Tandubas bilang first income class municipality, posible pa rin magkaroon ng mataas na porsyento ng populasyong hindi umaabot sa poverty threshold. Magkaibang sukatan ang dalawang yon at magkaiba rin ang layunin ng mga ito. Number 6. Jose Dalman, Zamboanga del Norte. Kilala rin sa dating pangalang Ponot sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ayon sa 2023 SAE, tinatayang nasa 63.4% ang poverty incidence among population nito. Ang kapansin-pansin dito ay tuloy-tuloy ang pagtaas sa tatlong available estimates. Humigit kumulang 56.5% noong 2018, 57.7% noong 2021, at 63.4% noong 2023. Ibig sabihin sa latest point estimate, halos 2/3 ng populasyon ng bayan ang nasa ilalim ng poverty threshold. Isang napakataas na antas kumpara sa karamihan ng mga lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. May 27,951 residents ang Jose Dalman batay sa 2024 POPSEN ng PSA at kasalukuyang nakalista bilang third income class municipality. Bahagi ito ng Zamboanga del Norte, isang lalawigang kapansin-pansing lumilitaw sa pinakabagong poverty ranking dahil 3 sa 8 LGU na lampas 60% ang poverty incidence noong 2023 ay matatagpuan dito. Sa buong bansa, 8 lungsod at munisipalidad
munisipalidad na lamang ang nasa level 4 o 60.1% hanggang 80% poverty incidence noong 2023. At ang Jose Dalman ay isa sa mga yon. Number 5, Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte. Isa pang bayan ng Zamboanga del Norte, ang Sergio Osmeña Sr. sa latest PSA estimate ay umabot sa humigit kumulang 63.8% ang poverty incidence among population nito. At hindi tulad ng ibang bayan sa listahan na pabago-bago ang estimates, kapansin-pansin ang mas tuloy-tuloy na mataas na poverty rate dito. Mula 59.2% noong 2018, naging 60.8% noong 2021 at umakyat pa sa 63.8% noong 2023. Ibig sabihin, sa loob ng 3 statistical periods, nananatili na napakataas na antas ang estimated proportion ng populasyon na nasa ilalim ng poverty threshold. Ang Sergio Osmeña Sr. ay may 31,187 residente ayon yan sa 2024 POPSEN at nakalista sa PSGC bilang isang first income class municipality. Katulad ng Tandubas, isa itong magandang halimbawa kung bakit hindi dapat isipin na ang first-class municipality ay otomatikong nangangahulugan na mababa na ang kahirapan ng populasyon. Sa latest National Poverty Map, ang Zamboanga Peninsula ay isa sa mga lugar kung saan mayroon pa ring concentration ng mga munisipalidad na nasa mas mataas na poverty classifications. At sa Zamboanga del Norte mismo, magkakalapit sa ranking ang Sergio Osmeña Sr., Jose Dalman at ang bayan na makikita natin mamaya sa top 1. Number 4, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa number 4 naman, kawa-amazing, sa 2023 small area estimate, nasa humigit kumulang 64.3% ang poverty incidence sa mong population nito. Interesante ang historical movement ng estimate. Nasa 62.3% noong 2018, bumaba ng malaki sa humigit kumulang 44.2% noong 2021, ngunit bumalik sa higit 64% noong 2023. Dahil dito, isa ito sa 2 munisipalidad sa Maguindanao del Sur na kabilang sa 8 LGU sa buong Pilipinas na may poverty incidence na lampas 60% sa latest estimates. Sa 2024 POPSEN, may 33,374 residents ang Dato Saudi Ampatuan at classified bilang 4th income class municipality. Mayroon itong 8 barangay. At ang Kitango lamang ang nakalista bilang urban na may mahigit 6,400 residents. Ang buong Maguindanao del Sur naman ay may 24 na municipalities ayon sa pinakabagong PSGC structure. Ang mataas na poverty incidence sa Dato Saudi Ampatuan ay nagpapakita kung gaano kalaki ang hamon sa local poverty reduction. Ngunit muli, ang SAE figure ay income-based statistical estimate at hindi dapat gamitin ng mag-isa para tukuyin ang eksaktong dahilan ng kahirapan ng bawat residente. Number 3, Tineg, Abra. Marahil isa sa pinakamalaking sorpresa sa latest ranking ay ang Tineg sa Abra, Cordillera Administrative Region. Wala ito sa BARMM o Zamboanga Peninsula. Ngunit ang 2023 poverty incidence estimate nito ay umabot sa napakataas na 66.3%. Mas kapansin-pansin pa ang pagbabago dahil nasa humigit kumulang 36.4% ito noong 2018 at 19.8% lamang noong 2021 bago tumalon sa 66.3% noong 2023. Kaya sa point estimate, halos 2 sa bawat 3 residente ng Tineg ang nasa ilalim ng poverty threshold. Napakaliit din ang populasyon ng Tineg kumpara sa maraming bayan sa listahang ito. Ayon sa 2024 POPSEN, mayroon lamang itong 5,059 residents, habang ang buong Abra ay may halos 247,000 na residente. Nakalista ang Tineg bilang first income class municipality at dahil maliit ang populasyon nito, mahalagang tingnan hindi lamang ang percentage kundi pati ang statistical precision ng estimate. Sa official SAE dataset, mababa sa 10% ang coefficient of variation ng 2023 estimate ng Tineg, kaya mas matatag ang statistical precision nito kumpara sa ilang mas maliit at mas geographically isolated na LGU sa ranking.
At narito na tayo sa number 2, ka-wow-mazing. Turtle Islands, Tawi-Tawi. May 2023 Poverty Incidence Point estimate na humigit kumulang 67.6%. Ito ang isa sa pinakamalalaking pagtalon sa buong top 10. Noong 2018, nasa humigit kumulang 18.6% ang estimate nito at naging 35.1% noong 2021 bago umakyat sa halos 67.6% noong 2023. Sa literal na pagbasa sa point estimate, halos 7 residente sa bawat 10 ang nasa ilalim ng poverty threshold, kaya napunta ito sa ikalawang pwesto. Ilang decimal points lamang ang pagitan sa top 1. Pero narito ang isang napakahalagang disclaimer. Ayon mismo sa statistical dataset ng PSA, mas mataas sa 20% ang coefficient of variation ng 2023 estimate para sa Turtle Islands. Sinasabi ng PSA ng estimates na may CV na higit 20% ay dapat gamitin ng may pag-iingat. Kaya bagamat pangalawang Turtle Islands kapag inayos ayon sa point estimate, hindi natin dapat ipresenta ang 67.6% na parang eksaktong census count. Mayroon itong 7,665 na residente sa 2024 POPSEN. Pinakamaliit ito na populasyon sa top 10 na ito at classified bilang 5th income class municipality. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang sabayan ang dramatic ranking ng tamang statistical context. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1, si Ayan, Zamboanga del Norte. Ayon mismo sa Philippine Statistic Authority, ito ang nagtala ng pinakamataas na poverty incidence among population sa 2023 city and municipal level poverty estimates. So humigit kumulang 67.8%. Sa madaling salita, halos 7 residente sa bawat 10 ang tinatayang may per capita income na mas mababa sa poverty threshold. Hindi rin ito bagong pangalan sa usapin ng kahirapan. Noong 2018, ang poverty incidence nito ay 62% at 67% noong 2021, bago bahagyang umakyat sa 67.8% noong 2023. Kaya hindi lamang ito pansamantalang pagtalon, 3 sunod na statistical periods ang napakataas ng estimates nito. May 40,937 residente ang Siayan ayon sa 2024 POPSEN at nakalista ito bilang isang first income class municipality. Ito rin ang may pinakamalaking populasyon sa top 10 list na ito. At muli, makikita rito ang malaking pagkakaiba ng LGU income classification at poverty incidence ng mga residente. Maaring first class ang municipality sa government income classification, ngunit magkakaroon pa rin ng napakataas na proportion ng mahihirap na residente. Sa latest PSA data na inilabas noong 2026, walang lungsod o munisipalidad sa Pilipinas na lumampas sa 80% poverty incidence at bumaba mula 22 noong 2021 tungo sa 8 noong 2023 ang bilang ng LGUs na lampas sa 60%. Ngunit sa kabila ng improvement na yon sa national distribution, nananatili ang Siayan bilang pinakamataas sa bansa sa latest point estimate. Ka-wow-mazing, ating tandaan, ang pagiging kabilang sa listahang ito ay hindi nangangahulugan na walang pag-unlad o pag-asa ang isang bayan. At lalong hindi ito sukatan ng sipag o kakayahan ng mga taong nakatira roon. Statistical indicator ang poverty incidence na ginagamit upang malaman kung saan mas kailangang ituon ang trabaho, infrastruktura, edukasyon, kabuhayan at social protection. At kung may isang magandang balita sa latest PSA figures ay ito yon. Mula 22 cities at municipalities na may poverty incidence na lampas 60% noong 2021, bumaba ito sa 8 noong 2023. Ibig sabihin may mga lugar na nakapagtala rin ng malaking improvement, bagamat marami pa ring hamon ang kailangang harapin. Kung nais mo pa ng mga wow-mazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.